Check. Good evening po. Tayo po'y mag-start na. Two or three gathered in the name of the Lord and not in the name of anybody. Lahat naman po tayo, ang reason kung ba't po tayo nandito ay dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. And we pray in the name of the Lord. We don't also pray sa ibang pangalan kasi wala namang kapangyarihan ang ibang pangalan. So I hope na malinaw po yun kung bakit po tayo dumadalo lagi ng prayer meeting. Let's pray, Father. We thank you for today. We thank you for allowing us na isang araw na naman po ang naitaguyod kami. Isang araw na naman po na dahil sa grace at habag mo kaya lang kami nakabangon, nakapagtrabaho, nagawa ang mga dapat gawin. Salamat sa grace mo kaya kami naingatan, kaya kami sa sandaling ito ay nandito. Lord, we just acknowledge that it's only by your grace that we are alive today. At sa amin pong pagsasama-samang ito, dalangin po namin ang pagsasama-samang ito ay para sa kapurihan mo. Tunghayan mo po kami, tunghayan mo higit sa lahat yung laman ng aming puso. And Lord, we're asking for forgiveness, we're asking for cleansing na sa buong maghapon kung meron man po kaming naisip, salita, nagawa, laban sa iyo, laban sa aming kapwa. Kami po ay humihingi ng patawad, humihingi ng paglilinis mo. Paging dapatin mo po kami na lumapit sa iyo. Salamat po na kami ay makasalanan. Salamat na ikaw naman ay perpektong Diyos na laging umaabot at handang maglinis at magpatawad ng aming pagkakasala. Hayaan mo po ang mga anak mo na makalapit sa iyo sa sandaling ito, sa gabing ito, sa pamamagitan ng aming awitan, sa pamamagitan ng aming panalangin, at sa pamamagitan ng aming pagbabahagi ng kabutihan mo sa buhay namin. Salamat po, Banal na Espiritu, samahan mo kami, gabayan mo kami, especially sa mga pagkakataon that we don't know what to pray. Sabi mo sa iyong salita, the Spirit will pray for you. The Spirit will lead you what to pray. Thank you, God, that even prayer is not about us. Prayer is about you. Thank you, God. Maitanghal ka, mapapurihan ka sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Papaawit po muna. Para po tayo tumayo. Ano po, sa ngayon po ang ating mga instrumento ay ating mga puso. Amen? So, ngayong gabi, sabay-sabay tayong magpasalamat sa ating Diyos na buhay sa nagdaang linggo na ipinagkaloob niya sa atin. Handa na po ba tayong umawit? Alam niyo po ba yung awit na salamat? Amen. So, let's start. Yes, Lord, para sa ito. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan. Ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Yes, Lord. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Sabay-sabay tayo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Jesus, ikaw ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Let's declare this, Lord. Salamat, salamat, O
Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Muli po ating awitan ng Panginoon. Let's start. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, Lord. Ako'y magsasaya sa piling mo. For the last time, let's sing. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Lagi tayo magsasaya sa piling ng Lord. Kasi po yung buhay na mayroon tayo ngayon, di ba? Parang minsan iisipin nyo, daming pinagdadaanan, nakakapagod. Pero pag yung nagmulat ka pa lang sa umaga, na bumukas yung mga mata mo, may nakita kang liwanag. Parang napakalaking biyaya. Hindi pala parang, tunay na napakalaking biyaya. Amen po ba? Kaya po, i-take time natin tong oras na to para manalangin at i-cherish yung oras para papurihan natin Panginoon. So sabay-sabay po tayong umawit kung gaano siya kabuti sa atin. Amen? At kung gaano siya katapat. Hallelujah, God. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Muli po. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon Lord, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong
sasambahin, awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, Lord. Sabay-sabay nating awitin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, oh, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Yes, Lord, palakpakan naman natin ang ating Diyos. Tunay nga po na tapat ng ating Panginoon at dahil dyan, may magpapatotoo sa kanyang katapatan. Sino po ang gustong mag-volunteer? Tita Marlene. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Kahit ilan tayo, tayo makaka-attend sa Kanya. Makikinig na Kanya mga salita. Pero sabi ko nga, natutuwa ako. Pasensya na po kayo sa akin. Every Sunday, wala ako. Pero kahit hindi ako ma-attend ng Sunday, nakikinig naman ako at nanonood ako sa mga video. So, isa na nga sa ipagpapatuo ko is yung nung last Sunday, hindi itong Sunday na to, last pa, natutuwa ako kasi si Jack,
kinumbida ako sa bahay niya. Although noon may sakit si Sanya, pero dahil pagaling na, iniwanan ko muna sa bahay. Nagpaalam ako kasi magkalapit ba, konti lang pagitan, parang ito lang at Rafael. Makalampas lang na Maryland. Sinama ako ni Jack sa kanila. Sabi niya, ma, dito na lang tayo sa bahay. Huwag na tayong umaten kasi every Saturday si Pastor Jeff, ano ba? Basta siya yun. Si Pastor Jeff. So doon siya na-bless kay Pastor Jeff dahil yun yung nag-invite sa kanya para lubos ang bumalik yung siya sa Panginoon. So tutuwa ako dahil kahit kami lang mag-ina sa loob ng bahay kasi si Sanya noon medyo nga pagaling pa lang. Nanood kami ng mga ni Pastor Jeff yung kasi every Saturday si Pastor pero si Jack walang time ng Saturday kasi meron siyang tag na may taping. So nanood lang kami sa bahay niya. So natutuwa ako dahil isang malaking bagay para sa akin na matagal kong ipinag-pray na yung mga anak ko bumalik sa Panginoon. So ito na yon, ito yung time na talagang sabi ko nga ang saya namin dahil nagbabanding kami sa pamamagitan ng panonood ng video tungkol sa salita ng Panginoon. And si Sanya, isa rin sa natutuwa ako dahil everyday siguro 5 message ang pinadadala niya sa akin sa Messenger about kay God. Kaya sabi ko, Diyos ko, Lord, ito na pala yung 15 years na hiniling ko na kasi lumayo sila sa akin dahil nga sa kanilang hanap buhay na lang, sabihin natin. Ngayon ibinigay ng Panginoon yung mga kahilingan ko na sabi ko, Lord, dito na pala yung kasagutan. Asaya-saya ko. Kaya pinupuri ko ang Panginoon dahil ibinigay niya yung best talaga. Wait lang talaga tayo. Thank you, Lord. Sino pa ang sunod na gustong mag-share? Sir Johnny. Papasalamat din ako sa Lord, no? Kasi alam naman ng Lord kung ano yung mga ugali natin, ano? Minsan nakakapagsalita tayong hindi maganda. Kahit na maganda yung gusto mong ipaliwanag sa ibang tao, pero minsan hindi mo rin napipigil yung emotion mo, nakakapagsalita ka ng hindi maganda. Pero ang nakakatuwa lang sa Lord, kahit ganito ko, araw-araw kanyang pinapatawad. Araw-araw kang binabago. At araw-araw ka rin niyang pinagpapala. Kaya, ano man yung ugali ko, yung karakter na minsan di ko napipigil, thankful ako sa Lord. Kasi, hindi siya nagbabago. Yun. Kaya, thank you sa Lord. Lagi ko yung pinagpapasalamat. Yung kahit na minsan nanlalamig ka dahil nakapagsalita ka ng hindi maganda, pero patuloy at patuloy akong pinababalik lagi sa Kanya. Lalo na yung mga ganitong gawain. Talagang nilaraos ko talaga to. Kahit na nasa trabaho ko, hanggat kaya kong makarating, kahit mayroong bumubulong sa akin na, pupunta ka pa eh, kanina lang nakapagsalita kang hindi maganda. Pero, panghahawakan ko yung salita ng Lord na hindi siya magbabago at patuloy kanyang bibigyan ng pagkakataon. Yun. Thank you, Lord. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon. Una, opening na po ng klase. So, bagong school year na naman po. Pangalawa, yung dalawa kong anak ay hindi umiyak. Kasi yung isa, nalipat ng section. So, si Gran po. So, akala ko iiyak. Pero kanina po yung day 1 niya. Hindi naman po siya umiyak. Nagta-thumbs up naman siya sa akin kanina na okay siya. Iba po kasi kapag bata, tas na-trauma, ang hirap ibalik sa pag-aaral. Kaya, that's another thing. Pangatlo po, kailan makumuha ng badya. Meron na po kami na bagong motor. Nintay lang namin sidecar. Praise God kasi madali-dali na sa amin kahit papano na magkakasamang pamilya. Medyo ginagamay ko lang po yung paggamit ng
Iba kasi yung pag may clutch. So yun po yung pangatlo na pinagpapasalamat. Pang-apat po ay nagkasunod-sunod kami. Tatay ko, sumunod si Gabe, sumunod ako, sumunod si Gran, yung pagkakasakit. Pero praise God, na-admit man si tatay sa ospital na sagot ng AKAP. AKAP ba o yakap? Yakap, yung programa po ng gobyerno. Tapos si Gabe hindi naman na confine, ako hindi naman. Tapos si Gran, gumaling kami sa awa at habag ng Diyos. So yun po yung ikaapat kong pinagpapasalamat. Yung biyanan ko, ikalima, nakauwi. Timing kasi nga pasukan, so hindi naman namin maasikaso agad pag umaga. Kahit papaano malaking tulong po na nando si Mami Ann pag umaga ngayon, nakakapaggayak, nakakapagpapaligo ng baby. Mahirap po kasi yung first 2 weeks ng opening ng klase. Kukumahog talaga, tapos para kang nagbago ulit ng routine. Kailangan mong ayusin yung routine mo. Yun po, daming mga maliliit na bagay at may malalaki ding bagay. Kaya salamat po sa Diyos dahil siya ay puno ng surprises sa ating buhay. Ngayon pong gabi, maghahatid po ng salita ng Diyos ay ang aking may bahay. Wala ko nakapaggayak siya. Gayak naman, paper. Kaya lang, good luck sa mata. So, ayun po. Welcome back to me. So, kung maririnig niyo po yung paulit-ulit na nabanggit ng mga kapatiran natin kanina, yung word na talagang nag-struck sa akin is yung bumalik or nagbalik. Diba, Sister Jenny, nagbalik sa kung ano yung naisang Lord sa'yo. Si Sister Marley, nagbalik yung 2 Jonakis niya na akala niya noon na parang ang Lord hindi nakikinig, diba? Pero alam niyo po, na sa tingin lang po natin, hindi siya gumagawa. Pero kagaya nga ng sa awit, even when you don't see it, diba? Diba, sabi doon, gumagawa ang Lord. Pero ngayon, ang tanong is, meron tayong buhay. May buhay po ba tayo? Amen. Amen. At tanong is, how can you make most of your God-given life? Yung parang, konti lang yung buhay di ba? Yung life expectancy, parang 40 years na lang. Pag umabot ka ng 40, parang 70. Kanina may nagtatanungan ng edad 80 ba tayo, Charlie? Ilan taong ka na tayo? 80, yun. Kanina, chismosa. Nakikinig ang usapan. 80. So, napakasarap marinig na meron tayong 80 years old na kapatiran nandito na naglilingkod pa rin sa Lord hanggang ngayon. Biruin nyo, despite na kung ano man ang nararamdaman sa paa or syempre hindi na ganong kalinaw ang mga mata nila, nakakarating pa rin po, di ba? Hindi hadlang yung edad or kung anumang circumstance yung meron tayo. Pero, pag hindi tayo matalino or hindi tayo focus sa kung ano yung gustong gawin ng Lord, pwede tayong maligaw. So ngayon, meron lang akong 3 points na, ito po, narinig ko na po ito dati sa preaching kay Pastor Peter Tanji. Nung bagong Christian pa lang ako. Simula na ito na yung naging structure ko. Kasi minsan, komplikado Parang ang complicated pag ang dami-dami mong tinitingnan na kung paano ka mabuhay ng tama bilang Kristiyano mula 1 to 100. Dapat ganito, dapat ganyan. Pero sa 3 to, pagka parang feeling ko, nanlalamig na ako, kagaya ng sabi ni Sister Jenny, etong 3 lang babalikan ko, tapos babalik na ulit ako sa track. So, handa na po ba kayong malaman kung ano yung 3 na yon? 3 M's. Hindi money. So, pero medyo ano yun? Letter 3 M's. So, pwede po bang ulitin natin 3 M's? Sabihin nyo nga po, making the most of my God-given life using these 3 M's. Naisip nyo ba ano yung number 1? Wala, sige, walang 20. Number 1 is master. So, pag sinabing master, ano po ang naiisip nyo? Boss. Parang siya yung masusunod sa buhay mo. So, number 1 daw, para hindi tayo maligaw at mabuhay tayo ng maayos at ma-make most natin yung time natin sa mundo is dapat kilala natin kung sino ang master natin. Kayo po ba kilala nyo sinong master nyo?
Pareho po ba tayo ng master? Amen, ang Diyos. So ang dapat na master ng buhay mo, ang driver ng buhay mo ay ang Diyos. At babalik tayo sa Matthew 22:37. Nabanggit to ni Pastor Arno nakaraang Sunday. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." So, ang master mo dapat, mastermind ang master ng buhay mo, ang nasusunod sa buhay mo, dapat ang Diyos. Amen po ba doon? Simple lang po yung sharing ko ngayon, hindi tayo masyadong lalawak. Kasi po, napaka-straight to the point ng salita ng Diyos. Walang kailangan kahit anong paliwanag. Marinig mo pa lang, talagang maiintindihan niya na po, di ba? So, number 1, ano yung dapat nating tandaan? Meron tayong master. At sino ang ating master? Ang Diyos. Master ng buhay natin dapat ang Diyos. Dapat siya ang number 1. Siya ang ating first love. Kasi po, kung sabihin natin na, paano ko mamahalin si Lord? Parang wala naman akong pagmamahal na mayroon sa sarili ko. Parang nauubos naman siya. Pero ito po yung sagot doon. Sabi sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. So yun pala yung kasagutan. Diba napakagaling ng Diyos? Sabi doon sa salita, mahalin mo ang Diyos ng lahat-lahat mo. Pero hindi ka mawawala ng pagmamahal. Bakit? Kasi siya ang magsusupply sa'yo. Di po ba? Napakabait napakabuti ng Diyos. Di po ba na hindi yung parang paglulutuin ka niya ng kanin pero wala kang bigas. Kaya kanya pinagluto ng kanin kasi may ibibigay siya sa yung bigas. Kagaya ng pagmamahal na hinihingi niya dun sa salita na narinig natin. Kaya niya hinihingi kasi alam niyang ibibigay niya sa'yo. Amen po ba? Ang galing, di ba? Parang you cannot give what you don't have. Pero make sure ng Lord na yung pagmamahal natin sa Kanya maibibigay natin kasi siya yung unang nagmamahal sa atin. Amen? Okay, praise God. Ready na po ba kayo sa number 2? Okay, what is number 1? Master. Number 2 is mission. So ito daw yung pangalawang dapat natatandaan mo. Nung dalaga ako, ang mission ko lang is magtapos ng pag-aaral. Kasi yun lang naman yung bilin ng nanay at tatay ko. Bago ka mag-asawa, magtapos ka muna. Pagka-graduate mo, pagbaba mo ng stage, mag-asawa ka na. Ganun ang sabi. So ako, bilang single, pinamuhay ko yung sa Ephesians, yung honor your father and mother. Nung natira na lang mami ko, talagang sabi ko, ipamumuhay ko yun kasi hindi naman dahil gusto ko lang ng biyaya, dahil gusto ko ma-please si Lord at talagang sumunod sa kalooban niya. Yun yung mission ko kasi single ako. At nung na-promote na, nagkaasawa na, bago ng verse ang susundan mo, submit to your husband. So maniniwala po ba kayo bago kami naging mag-asawa ni Brother Arn, meron pa kaming mga negotiable and non-negotiable sa folder na pinag-uusapan. Ang nakalagay doon, bawal lang ganito, ganyan, papayag ka ba? Kasi kung hindi tayo magkakasundo, ganito, ganyan. At alam niyo po ba sa biyaya ng Lord, ilang taon tayo mag-asawa? 7 ba? Magsa-7, tama, 7 years, di ba? Opo, 2018. Mahina sa date. Naku, patay ako mamaya. Di ako matutulog sa kwarto. Sa ilang taon namin pagsasama, never kaming nag-away ng bonggang away na talagang nagbabardago lang kaming dalawa. Mas malamang pa yung nagagalit ako kasi hindi niya sinosort yung t-shirt sa pantalon dun sa laundry basket. Yun yung napakaliit lang po ng mga pinag-aaway namin. Pero mas madalas ako yung dahilan. Kasi po, bago pa lang kami naging mag-asawa, alam na namin yung mission namin sa isa't isa. Na kahit minsan ang hirap-hirap i-fulfill, pero dahil pareho kami anak ng Diyos at kilala namin yung number 1 namin which is Master, hanggang ngayon magkasama pa rin po kami at hanggang pagtanda, sana, di ba, magkatiisan. Mabait po kasi, sa totoo lang, walang-wala po ang bait sa akin. So, mission. At nung nagkaanak kami, na-promote na naman ako. From single na anak, naging may asawang anak ng Diyos, hanggang sa naging nanay, ang mission ko naman ngayon is kung paano namin papalakihin yung mga anak namin nang naaayon sa gusto ng master namin mag-asawa. Maaari po ba yun na ang master niyong mag-asawa ay iba sa master ng anak niyo? Pwedeng mangyari, di ba? Amen. Pero, yun ang mission natin bilang magulang, na siguraduhin natin na yung master natin, na ang Diyos na bilang master ng buhay natin ay maisasali natin sa mga anak natin. Amen po ba? So sabi dun sa salita, Jeremiah
29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." And then sa 1 Peter 4:10, "As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace." So di po ba, ayun na naman, mission. Sabi dito, i-fulfill mo yung mission mo ayon sa kagustuhan ng master mo. Pero ang pangako sa Jeremiah 29:11, kagaya ng sinabi ko, sabi ni Lord, mahalin natin siya. Ibinigay na niya yung pagmamahal sa atin, so ibabalik natin sa Kanya, which is sa number 2 mission. May plano na siya sa atin. May mission na tayong dapat gawin. Ang gagawin na lang natin is maging cooperative para gawin yung mission na gusto ng Lord. Nakita niyo po yung point. Si Lord, hindi siya nagbibigay ng utos o yung nagsasabi ng kung anong dapat nating gawin na hindi tayo handa. Nang hindi niya tayo binibigyan ng kailangan nating gamitin. Lagi tayong may bala. Ang tanong na lang is paano natin yon gagamitin. Amen po ba? Kagaya ng number 1, love your God, love our Master. May pagmamahal ka na. Number 2, i-fulfill mo yung mission mo ayon sa kagustuhan ng Master mo, which is our God. May plano sa'yo ang Diyos, i-fulfill mo yung mission mo. Then sabi dito, yung mission na yon, hindi pwedeng mission lang siya. Sabi ko, mission kong maging mabuting ina. Kailangan mag-materialize siya. Kailangan yung mga anak ko ay maging maayos din. Or bilang isang Kristiyano, makita sa pamumuhay ko na maayos akong Kristiyano para makahikayat ako ng mas maraming kaluluwa na maniwala sa ating Panginoong Jesus. Yung mission mo, hindi lang pala siya para sa sarili mo. Diba? Which is yung parang pagmamahal ng Lord. Yung pagmamahal ng Lord, hindi lang siya para sa isa, para siya sa lahat. Kagaya ng mission na gusto niyang gawin mo sa buhay mo. Yung mission na yon o yung mga dapat mong gawin sa buhay, ayon sa kung anong talento ang binigay ng Lord sa'yo, magagamit mo siya para sa kapwa mo for an eternal value. So itong eternal value, narinig ko to sa asawa ko. Kada gawin mo sa buhay mo, dapat may katumbas siyang eternal value. Hindi lang para palakpakan ka ng kapwa mo, or kumita ka ng pera, matuwa ang mga magulang mo sa'yo. Pero above all, yung bawat ginagawa ng mga kamay natin at bawat mga sinasabi ng mga salitang lumalabas sa bibig natin, ang tawag po ba talaga doon is mission. Mission mo sa buhay, na kung paano mo gagawin yung buhay mo na maging kapaki-pakinabang sa'yo at para sa iba, para lalong maluwalhati ang Panginoon. Amen po ba? So what is number 2? Mission. So, dapat pala si number 1, master and mission. Si mission ay naka-align sa gusto ng master mo. Kasi nga sabi sa Jeremiah, I know the plans I have for you. Yung mission mo ay plano ng master mo, which is our God. And number 3, this is one of the most important thing na dapat nating laging aalalahanin. Kasi ito yung pinakapatotoo na talagang kailangan tong number 3. Man cannot live alone. Tama po ba? No man is an island. Sabi nga sa makataong mga salita. Pero, number 3 is mate. Ano po ba yung mate? Kapareha. Hindi po to hindi lang exclusive sa mag-asawa. In other terms, partner, teammate, groupmate, mate. Okay? Kasi, para pala ma-fulfill mo yung mission na binigay sa'yo ng master mo, dapat hindi ka lang mag-isa, dapat may mate kang kasama or tutulong sa'yo. So sabi dito, sa Genesis 2:18, the creation, di ba? The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make helper suitable for him." Di ba si Adam and Eve to? Pero kung i-apply natin siya sa setting ngayon, ang sabi daw dito is Ezer, means the helper. Yung ginawa ni Lord is helper suitable. So doon tayo sa helper muna. Helper. Ang ibig sabihin daw ng helper sa ancient Hebrew is Ezer. Pero hindi daw ibig sabihin ng helper is parang utusan or sidekick or subordinator assistant. Hindi siya tutulong lang sa'yo para gawin mo yung mission mo. Kasama mo siyang gawin ang mission kasi meron kayong mission. Isa lang yung goal nyo. So ano yung ingredient sa paghanap ng tamang mate sa buhay? Dapat meron siyang number 1 and number 2 at dapat magkapareho kayo.
Di po ba? Do not be equally yoked with an unbeliever. Di ba? Pag mag-aasawa kayo ng isa pa. So, para pala matagpuan mo yung pangatlong mate at masigurado mong siya talaga yung bigay ni Lord, dapat ang master niya ay ang Diyos mo din. Dapat ang mission niya ay ang mission mo din. Kung ang mission mo ay tumulong sa mahihirap, go. Kung ang mission ay magpakalat ng salita ng Diyos, go. Ibig sabihin pala na yung mate na to, hindi lang siya tutulong sa'yo na magawa mo yung mission mo. Ibig sabihin, pareho kayo ng gustong mangyari. Helper suitable, which is, in other terms, ang sabi dito, strong word for an exact match. Parang swak na swak. Di ba? Parang coffee and creamer, mga ganon, kahit walang sugar. So, malinaw po ba tayo sa mate? Kasi ang isa pang sinabi dito, sa Romans 8:28, all things work together for good. Di ba? For those who love God and who serves according to His purpose. His purpose, diba, babalik tayo sa number 2. His purpose is your mission. Na gagawin mo together with your number 3, mate. Kasi all things work together for good. For those, yung those na yun, mate. So, ibig sabihin pala, hindi lang si Pastor R ng mate ko, kayo din. So, lahat tayo, group mate. Lahat tayo, helpmate. Mate tayo ng isa't isa. At meron tayong minamahal na iisang master, which is ang ating Lord God, tama? At meron tayong iisang mission, meron tayong common goal, which is to, sige nga po, ano ang common mission natin bilang master natin ay si God? 20 pesos. Share the gospel. Ayun, share the gospel. So, ngayon, ang sabi naman dito sa last verse, 1 Corinthians 15:33. Ano yan? Ay, mamaya na. Sa'yo din manggagaling. Do not be misled, bad company corrupts good character. So, dapat pala maging maingat tayo. Pero, hindi tayo dapat maging exclusive lang sa isa't isa. Sabi lang naman, do not be misled eh. Hindi naman sinabing, huwag kang makipag-fellowship sa mga hindi pa naniniwala kay Lord kasi bad sila. Hindi ganon. Kahit na sumama ka sa unbeliever, di ba? Dapat alam mo kung sino yung master mo, ano yung mission mo, at sino kang mate. Yung mate na yon is to fulfill the mission and to serve the master. Para ikaw mismo na taong yon, magiging serve ka as mate nung kapwa mo kahit hindi siya unbeliever at madala mo siya sa Lord para magkaroon kayo ng master at mission ay isa. Amen po ba doon? Parang nagets niyo po ba yung parang simplicity nung structure na whenever you feel lost, you have to remember who your master is. Remember mo lang kung ano yung mission mo sa buhay, ba't ka pa nandito. Meron kang mission, hindi pwedeng wala. Kahit na ang mission mo is simple-simple lang. Kagaya ng sabi ko sa bayan, mission ko, mag-sort ng mga damit, mga ganon. I-make sure na yung hanger namin ay magkakakulay. Yan ang mga amats ko sa bahay namin eh. Pero nakikita ng Lord yun kasi God is a God of order. And He wants everything to be good, to be great, and to be beautiful, di ba? And in order for us to fulfill our God-given mission in life, we have to remember He is our master, our number one, our first love. We have to remember the mission that He gives us, lalo na kung nangihina tayo. At higit sa lahat, huwag tayong panghihinaan ng loob kasi binibigyan tayo ng God-given mate na tutulong sa mission na yon na i-fulfill natin. Amen po ba? Okay. Any questions? So, parang discussion. So, yan lamang po. Nawa po na sa gabing ito na sa mga panahon na napag-iisipan natin na ano bang dapat kong gawin sa buhay. Lagi natin tatandaan, nandyan si Lord. May mission ka sa buhay mo kapatid at hindi ka nag-iisa kasi nandito tayong lahat. Amen. So let's pray. Father God, we thank you for tonight, for reminding us na lagi kang nandyan, Panginoon. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Kami man ay magbago, kami man ay madapa, kami man ay lumayo, Panginoon. Ikaw ay nananatiling ikaw. Panginoon, maraming salamat din po at sa buhay namin na to, may gagawin kami, Panginoon, at meron kami mission na dapat i-fulfill. Ang nais lamang po ng aming mga puso ngayon, Panginoon, na
Kung sakali man na hindi pa namin nakikita yon or malabo pa, Panginoon, palinawin niyo po, Panginoon. Ibigay niyo po sa amin, Panginoon. At nawa po, Panginoon, sa bawat misyon na ibibigay mo sa amin, sa bawat gawain na dapat naming i-fulfill sa buhay, bigyan mo kami, Panginoon, ng suitable helper na hindi lamang magiging sangkap para maging matagumpay yun, kundi makakatuwang namin para po ma-fulfill yung mission na yon, na naniniwala sa isang tunay na Diyos, Panginoon. At ikaw yon. Lord, maraming salamat sa buhay ng lahat ng aking mga kapatid na nandito ngayon, Panginoon, na nag-alay ng oras, ng puso, ng katawan, Panginoon. Maraming salamat po. Nawa po pagpalain niyo ang bawat isa sa amin hanggang sa kami makauwi. At may panalangin namin mamaya ang mga dapat naming ipanalangin, Panginoon. We declare, Panginoon, na kung ano man ang gawa ng kaaway sa lugar na ito at sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, hindi yon magwawagi, Panginoon, dahil ikaw ang aming tunay na Diyos, Panginoon, ang aming helper, ang aming protector, Panginoon. Lord, maraming salamat for reminding us that you are there. We are never alone. To you be all the highest praise in the mighty, powerful, and beautiful name of our Lord Jesus Christ, and all shall say, Amen. Hallelujah. Thank you po.